kayo sa Net25 News Updates. Ako po muli si Ricky Mathay at muli naming ihahatid ang mga balita sa pananalasa ng Super Typhoon Pepito. Balikan po natin ang mga balita. Biyahe ng barko papuntang Catanduanes suspendido pa rin dahil sa bagyong Pepito. Mula sa Albay may live report si Vic Sumintak. Vic, kamusta ka dyan? Ricky, ang eksakto na kinalalagyan natin ngayon ay ang Port of Tabaco, Albay, na kung saan dito sumasakay ang mga pasahero at mga sasakyan biyahe papuntang lalawigan ng Catanduanes. Dahil sa pananalasa ng bagyong Pepito sa Bicol Region, nananatiling suspendido pa rin ang biyahe ng mga barko patungo sa lalawigan ng Catanduanes. Sa pahayag ng Philippine Coast Guard dito sa Tabaco, Albay, sa pamagitan ni PT Officer 2 Jerome Veñas, hinihintay nila ang anunsyo ng Pag-asa na alisin na ang typhoon signal sa Bicol Region bago payagan ang mga barko na makabiyahe patungo sa lalawigan ng Catanduanes. Narito ang pahayag ni PT Officer 2 Jerome Viñas. Suspindi po ng biyaya ng Tabaco Port ay nung November 14 pa. Bali nag-advance na sila ng mag-take shelter yung mga barko para maiwasan na yung sakuna sa dagat na mag-take shelter sila, maalon na. Kaya yun, nag-advance yung mga barko natin na mag-take shelter para maiwasan ng ano. Yan po. Usually sir, ilang biyahe kada araw sa Tabaco Port? Ang biyahe ng kada araw sa Tabaco Port ay 7 lahat. Umaasa naman ng Philippine Coast Guard na sa araw ng bukas ay aalisin na ang typhoon signal sa Bicol Region. Dahil sa ngayon, batay sa pahayag ng Pag-asa, nasa ilalim pa rin ng signal number 1 ang Bicol Region. Matapos na duman ito landfall sa area ng Catanduanes. Sa mga nakapanayam din natin na mga stranded na mga pasahero na kasalukuyan pa rin na kumakanlong sa Tabaco National High School na simula pa nung araw ng Biyernes, sila ay stranded na dito sa port area. At bukas, kung mawawala ng typhoon signal at magbigay na ng clearance ang Philippine Port Authority at Philippine Coast Guard, sila ay mag-uumpisa na bumiyahe patungo sa lalawigan ng Catanduanes. Balik sa inyo, Ricky. Yes, Vic, kamusta naman dyan yung mga lagay ng ating mga na-stranded nga? Meron ka bang number ng kanilang, ilan ba yung mga na-stranded dyan? Ilan yung kumakanlong ngayon dahil nga hindi na tuloy-tuloy ang kanilang mga biyahe? Isang pinaglagyan sa kanila ng Philippine Port Authority, Ricky, dito sa may area ng Tabaco National High School. Ang bilang nila kulang-kulang 40 yung mga pasahero na nandito. Dahil yung iba dito ay minabuti na lang bumalik na lamang sa kanilang point of origin. Ito mga nandito sa Tabaco National High School, ito yung galing pa ng Manila o Metro Manila na hindi na sila bumalik kung hihintayin na lamang nila na magkaroon ng clearance ang Philippine Port Authority at Philippine Coast Guard. Dahil sa araw ng bukas, umaasa sila na sila ay makakabiyahe na, Ricky. Okay, maraming salamat sa iyo, Vic Sumintak, at patuloy kayong mag-iingat dyan. Samantala, alamin naman natin ang kasalukuyang lagay ng ating panahon, dulot pa rin ng bagyong Pepito. Puntahan natin ang presko ng Pag-asa Weather Forecasting Center at makakasama natin si Chris Perez. Chris. Mga kababayan natin dito nga sa mga low-lying areas at malapit sa gilid ng bundok at sa mga coastal areas, para makaiwas muna tayo sa mga peligro ng mga pagbaha na dulot ng ulan na dala ng bagyong si Pepito. Samantala, yung malakas na hangin at lalo na yung paparating na bagyong si Pepito ay pwede namang magdulot ng storm surge dito nga sa lalawigan ng Aurora, Camarines Norte, Pangasinan at Quezon ng more than 3 meters. Yung naka-highlight ng red po yan po yung mga lugar or coastal areas na pwedeng makaranas ng storm surge na around more than 3 meters. Binanggit po natin. Samantala, yung mga coastal areas na naka-highlight ng orange, mula 2.1 hanggang 3 meters yung posibleng taas ng storm surges. Dito nga sa Albay, Bataan, Batangas,
Camarines Sur, Catanduanes, Cavite, Ilocos Sur, Isabela, La Union, Marinduque. Sa NCR, 1st and 4th District, Pangasinan, Quezon, Sorsogon at Zambales. So bakit napakarami yung mga lugar na may potential na storm surge? No? Dahil pinakita natin nga kanina, simula ngayong araw hanggang mamayang gabi, nandito pa lang yung tinatayang sentro ng bagyong si Pepito. Hanggang bukas ng umaga, nandito na po. Kaya maraming lugar ang inaasahan po nating makakaranas ng storm surge or yung daluyong, paghampas ng malalaking alon sa mga coastal areas. 1 hanggang 2 meters naman sa may bandang ilang bahagi ng Bataan, Bulacan, Ilocos Norte, NCR 3rd District, Pampanga at ilang bahagi po ng Sorsogon area. So kapag may mga ganyan tayong projected na taas ng mga storm surges, ito naman yung mga potential na lugar or mag-inundate or yung magkakaroon ng pagbaha base sa projected na storm surge height sa inyong lugar. So punta po tayo dito sa may bandang area ng Aurora. This is for guidance only, no? Maaaring yung maging actual ay magkaroon pa ng pagbabago. So makikita natin dito nga sa eastern coast ng Aurora, malaki ang tsansa ng mga storm surges base sa pinalabas ng Pag-asa at sa projection natin yung inundation o kung gaano kalayo mula sa coastal area papunta sa inner part ng coastal areas yung posibleng abutin ng mga storm surges. Ngayon, yung mga karagatan naman, usually or generally sa mga lugar na may mga warning signals po, inaasahan din nating magiging maalon hanggang sa napakaalon. Isa rin po yan sa epekto ng paparating na bagyo. No? So ang gale warning natin, tinatayang mula 3.4 hanggang 14 meters ang magiging taas ng pag-alon offshore sa laot. So, may gale warning po tayo sa mga karagatan sa paligid nga ng Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Quezon kasama ang Polillo Island, Isabela, sa eastern coast ng Cagayan. Dito naman sa kalurang bahagi, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite at Batangas. Hanggat maaari, huwag na pumalaot yung anumang uri ng sakyang pandagat sa mga karagatan generally ng Northern Central at ilang bahagi nga ng Southern Luzon area. Palagpasin po muna natin bagyo tayo mag-resume ng ating mga maritime activities dito nga sa mga dagat sa paligid ng Luzon area. At ang ating 3-hourly update sa bagyong si Pepito, ang susunod na mga ipapalabas mamayang alas 2 ng hapon. So 3-hourly po ang tropical cyclone bulletin natin. Samantala, ang ating live report or press briefing every 6 hours naman po. So nagkaroon tayo ngayon, mamayang 5:30 ng hapon, may panibago tayong live report. Samantala, yung mga lugar na tinataya nating tatamaan direkta ng mata ng bagyong si Pepito, hindi lamang po yun yung maganda. No? Ulitin natin, lahat ng lugar na may warning signal, mapa direct path of the eye of Super Typhoon Pepito man kayo, or nasa lower warning wind signals kayo, basta po may wind signal at may paparating na bagyo, dapat laging handa po tayong lahat. Yan po muna latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center at magandang araw po sa kanilang lahat. Ayan, maraming salamat sa ating kasamahan na si Chris mula sa Pag-asa. At ulitin lang po natin, asahan po ang storm surge o yung tinatawag pong mga daluyong. Ibig pong sabihin yan, pwede rin po tayong umasa na magkakaroon ng mga pagbaha sa mga nasabing lugar. Katulad po sa Aurora, magkakaroon po ng inaasahan na flood height of up to 4 meters, subalit ayon pa rin sa ating mga kasamahan dyan sa Pag-asa, maaari pa rin itong mabago. At nakataas pa rin po ang gale warning na 3.4 to 14 meters sa mga lugar. Ulitin po natin kung saan may gale warning po sa Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Quezon, kasama po dyan ang Polillo Island, Isabela, Eastern Coast pa rin po ng Cagayan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan at maging dito po sa Metro Manila at maging sa Cavite. Ibig pong sabihin yan, warning na rin po ng Pag-asa na ipagpalibang po natin muna ang pagpapalaot at hintayin muna na mawala po ang bagyo. At katulad din po ng ating nasabi na rin, ay pinapaalalahanan po natin ang ating mga kababayan, lalo na po dyan sa mga malapit sa ating mga bodies of water, na mag-ingat pa rin po tayo palagi. At kahit nga po, maliit lang o mababa ang inyong wind signal, may it be signal number 1, 2, or 3, pinapaalalahanan pa rin po tayo ng Pag-asa na maging laging handa. At abangan niyo po dahil maya-maya lamang at 5:30 meron po tayong panibagong update mula pa rin sa Pag-asa.
Samantala, bagamat matinding pinsala sa ari-arian at kabuhayan ng mga residente ang daladala ng Bagyong Pepito, naging maagap ang local government ng Catanduanes para maiwasan ang casualties. Si Melody Romero po para sa balita. Dahil sa maagap na pagtugon sa panawagang maagang paglikas, paghahanda at pag-iingat sa Bagyong Pepito mula sa pamahalaang panlalawigan ng Catanduanes, ay inaasahang walang napinsalang buhay ang bagyo. Sa bayan ng Panganiban ay nawala ng bubong at nasira ang ilang kabahayan, lalo na ang gawa sa light material. Maging ang mga puno at ilang kawad ng kuryente ay napisala ng nagdaang Bagyong Pepito. Sa bayan naman ng Biga na unang tinamaan ng hagupit ng bagyong nagdaan ay nag-iwan din ng pinsala sa mga bahay at ari-arian. Samantala, maaga pa lamang pagkatapos ng bagyo ay nagtulong-tulong ang mga kawani ng Barangay Likin at DPWH Catanduanes sa pag-aalis ng natumbang malaking puno ng akasya sa gitna ng kalsada upang makadaan ang mga residente at mga sasakyang patungo sa San Andres proper at patungo sa mga bayan ng Karamuran at Pandan. Maging ang mga bayan ng Bagamanok, Karamuran, Pandan, Baras at San Miguel ay may mga pinsalang iniwan si Super Typhoon Pepito. Sa ngayon ay wala pang internet connection sa northern part ng lalawigan at wala pa rin kuryente sa buong lalawigan. Yan muna ang update dito sa lalawigan ng Catanduanes. Mula sa San Andres, Catanduanes, Melody Cibalio Romero para sa Net 25 News Update. Maraming salamat sa iyo, Melody. Samantala, presyo ng gulay sa mga pamilihan sa Bulacan tumaas dahil sa mga sunod-sunod na pagbagyo. Si Nori Fidel po para sa detalye ng balita. Dala marahil ng sunod-sunod na mga pagbagyo at mga pagbaha, tumaas ng 20 hanggang 50% ang presyo ng gulay sa ilang pamilihan sa lalawigan ng Bulacan. Sa pamilihang lungsod ng Baliwag, bahagyang ikinagulat ng ilang mamimili ang biglang pagtaas ng presyo ng mga gulay. Gaya na lamang ng ampalaya, pumalo sa 130 pesos kada kilo na dating 80 pesos kada kilo. Pechay Tagalog, dating 40 pesos kada kilo, ngayon ay 60 pesos. Sitaw, dating 120 pesos ang kilo, ngayon ay 170 pesos ang kilo. Okra, dating 60 pesos kada kilo, ngayon ay 100 pesos na. Labanos, 80 pesos kada kilo. Sibuyas at bawang, hindi natinag ang presyo na nasa 65 pesos ang kilo ng sibuyas at 100 pesos ang bawang. Samantala, hindi gaanong natinag ang presyo ng mga gulay na galing ng Baguio o Benguet, gaya ng Pechay Baguio, na 50 pesos kada kilo. Repolyo, 60 pesos kada kilo. At ang karot na nasa 120 pesos kada kilo. Dahil ang pamilihang lungsod ng Baliwag ang isa sa ponduhan ng mga gulay kung saan dito namimili ang ilang mangangalakal, ay asahan na mas tataas pa ang presyo pagdating sa kanilang pamilihan o palengke. Mula rito sa Bulacan, Nori Fidel para sa Net 25 News Update. Super Typhoon Pepito ramdam na rin sa probinsya ng Eastern Samar. Si Erma Apelado Balyete para sa balita. Bagyong Pepito sa probinsya ng Eastern Samar. Ayon sa ulat ng Pag-asa, nakataas sa Signal Number 3 ang mga bayan ng Hipapad, San Policarpo, Arteche at Oras. Ang mga nasabing bayan ay sakop ng norteng bahagi ng Eastern Samar. Batay sa ulat ng Eastern Samar Disaster Risk Reduction Office o ESDRRMO, kasalukuyang may 36,090 displaced individuals mula sa probinsya dahil sa bagyo. Isinagawa naman ang forced evacuation sa mga bayan ng Hipapad at Canavid, samantalang nagsagawa naman ng preemptive measures ang ibang mga bayan. Nananatili namang possible ang lahat ng mga kalsada at stable ang supply ng kuryente sa kalakhang bahagi ng probinsya. Ayon pa rin sa ESDRRMO, wala pa silang natatanggap na ulat ukol sa bilang ng mga casualties at mga nasirang bahay at ari-arian. Nananatili ring aktibo ang Emergency Operations Center at patuloy ang pagmonitor ng local authorities sa sitwasyon para masiguro ang kaligtasan ng mga mamamayan. Mula po rito sa Borongan City, Irma Apelado Balyete, para sa Net 25 News Update.
Pinaigting pa ng Office of the Civil Defense ang panawagan sa mga residenteng malapit sa mga baybayin lalo na sa Central Luzon at Southern Luzon. Ito ay dahil nagpapatuloy ang matataas na hampas ng alon bunsod ng pananalasa ng Super Typhoon Pepito. Sa estimate ng Pag-asa, pumapalo sa 6 hanggang 14 meters ang taas ng alon sa mga dalampasigan sa mga nabanggit na lugar. Ang mga dalampasigan ng Sorsogon, Marinduque, Isabela at Eastern Coast ng Cagayan ay nakapagtala na ng 3.4 up to 8 meters ng taas ng alon. Paalala naman ng Philippine Coast Guard, bawal ang paglalayag ng mga sasakyan pandagat kasunod ng pagtataas ng gale warning ng Pag-asa sa mga nabanggit na karagatan. Naramdaman na rin sa panukulan na Quezon, Polillo Islands ang epekto ng Bagyong Pepito. Bukod po sa hangin, nakararanas na rin doon ng mga pag-ulan dahil sa posibleng epekto ng bagyo. Pansamantala munang pinutol ang kable ng kuryente sa nasabing lugar. At yan ang mga balita sa oras na ito. Patuloy na sumubaybay sa Net25 at Net25 News and Information social media accounts. Para sa iba pang mga balita, mag-login sa net25.com/news. Ako po si Ricky Matay. Ito ang Net25. Matatag, matapang, matapat.